Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you, August 2026. Tingnan natin ano ang ipapakita ni Baraha para sa iyo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso niyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin para sa personal reading, lalagay ko dyan sa aking video. Pakicheck na lang ang aking FB o kaya punta kayo sa description below or punta kayo sa pinaka-YouTube ko. Nahadun po yung link ng aking FB or Facebook. Doon na lang kayo kumuha ng link para hindi rin kayo maloko or ma-scam. Okay, kasi may nanggagaya sa akin. General reading. Ay. General reading tayo. Hindi mo ito personal reading, okay? Leo. Vice versa. Gawin yung guide yung mga warning, hindi negative yun, it's a warning. Para magkaroon din ka ng idea, mga dapat na sitwasyon na iwasan o hindi mangyari. Okay? Leo. August. Sa August mo, pay attention to your health. Yan, baka medyo nai-imbalance ka na. Siguro by this August, mas more kang magiging, kain ka ng kain, no? Baka hindi mo makontrol yung sarili mo. Ganyan, kung may mga bawal or okay lang naman kumain, di ba? Minsan kasi pagkapagod ka talaga, mapapakain ka. Pero wag mo kakalimutan na magkaroon ka ng control and balance when it comes sa iyong health. Basta mag-pay attention ka sa iyong health or someone who's connected sa'yo. And meron tayong rainbow. The most difficult part of situation is over. Ibig sabihin, may sitwasyon na mariresolbahan, may sitwasyon na makakaroon ng hope, o may mga sitwasyon na parang there's a rainbow after the rain. Yan, may mga hardship na matatapos. Congratulations, pero wag mo pa rin pakakalimutan kung may mga maintenance kayo with the rainbow and the cane, gawin or kung kinakailangan bago pa mangyari ang hindi maging magandang outcome, siyempre mag-action na kayo at mag-prepare kayo, 'di ba? Pagdating sa inyong health issue, kung medyo tumataba kayo, ganyan, or kung may mga bawal na kainin, siyempre mag-ingat pa rin kayo, okay? Sa iba sa inyo. And meron kang torch, spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Magkakaroon yung iba sa inyo, it's more on spiritual development. Spiritual development. Siguro magkakaroon kayo ng mga awakening, o kaya mas mag-enlighten yung intuition nyo, yung instinct nyo, o yung mga naramdaman nyo. Yan, mga enlightenment yan. Ibig sabihin, yung matatauhan ka, ganyan. Matatauhan ka na o magkakaroon ka ng kaliwanagan in some aspect of your life. Yun, mas magiging more on aware ka or kinakailangan. And handun yung understanding. Siguro mas magiging more understanding ka this time, mas more ka magiging more on mature this time or kinakailangan dahil baka may dumating na pagsubok kasi andito si awareness and understanding. And meron kang arrow, you're on the right path regarding some aspect of your life. Andito yung point na you are more on focus to your target or mas magpo-focus ka ngayon sa mga activity, creation, o sa mga pursuing situation. Kumbaga, you have a target goal. Well, goal-oriented ka naman talaga, no? Leo, yeah, may mga maaring nahadun na sa mga nakaplano na, ganyan, o may mga pupuntahan na, or may mga schedule, no, maaring sa iba sa inyo, or kinakailangan na, no, kasi handito rin si pay attention, maaring nahadun yung may mga, kung ano mga schedule na yan, kasi we have the target din sa iba sa inyo. Siyempre, huwag nyo kakalimutan yung health issue nyo, kasi nahandito rin si health issue sa iba sa inyo. Anak, huwag yan. Yun na nakikita ko sa A dito. Tama, hatito rin yung ibig sabihin is maganda. May enlightenment situation. And with the mountain major challenge to overcome. Ibig sabihin, there's an obstacle situation na kinakailangan mo ma-overcome ito. Halimbawa, sa iyong health issue or maybe kasi you have the rainbow, your family, di ba? Pwedeng nahado sa point na yon. May mga number one is the health issue. Huwag niyo kakalimutan yung health issue nyo. Kung medyo nananaba na kayo or medyo imbalance yung kain nyo, actionan nyo, or someone is connected sa'yo, yaan ang sinasabi dito. Kasi andito a major challenge to overcome.
obstacle to eh. Yan. And sabi sa inyo is, may mga difficulties, maaaring may mga difficulties na malaki o maliit man yan, well, malalakpasan mo siya, no? Kasi, dito si overcome. And disappointment in a friend or a lover. Sa friend kasi, hindi lang kasi yan friend. Basta, it's more on connection. Pwedeng connected sa trabaho mo, pwedeng kapatid, anak, magulang, karelasyon, kung sino man siya na, kung sino man siya, hayaan, magkakaroon ng mga disappointment. Pwede rin sa sarili mo, di ba? Pwede sa sarili mo, halimbawa kasi meron kang cane. Pwede sa sarili mo, nadi-disappoint ka kasi sabi mo, mas magpo-focus ka to your health. Sabi mo, mag-diet ka na. Sabi mo, ganito. Sabi mo, ganyan. Hindi man siya sa health, di ba? Maaari magkakaroon ka rin ng disappointment when it comes to your own, no, sa sarili mo. Anak, yung anak ko, inaano niya yung ano ko, kinakalabit niya yung bato ko, balik na naman. Yan. And, or sa iba sa inyo is into your lovers. Halimbawa, yung lovers mo, hindi mo siya makontak-kontak o mga hindi pagkakaintindihan, di ba? Or kung ano man yung sitwasyon na madidisappoint ka. Ganyan. And meron kang ink pad problem to be resolved. Okay, handle yung situation. This is a messy, yan, may mga messy situation na kailangan solusyonan. Ano ba yon? First, pwedeng ito is a health issue. Sa iba sa inyo, we have the rainbow, ibig sabihin, your money, no? Or trabaho. Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Kaya, fix mo ang mga dapat i-fix sa buhay mo. Solusyonan yung mga dapat solusyonan sa buhay mo. Kasi meron tayong mountain dito sa iba sa inyo. No? Doon yung point na kinakailangan na pwede sa iba sa inyo, ma-overcome nyo to. May darating man na sitwasyon, ma-overcome mo siya. Pero iba sa inyo, kinakailangan tong resolbahan, ha? Or mariresolbahan mo this time. Pero wag ka mawawala ng pag-asa. Kailangan you have an option. Option 1, option 2, option 3. Kasi pwedeng sa una is mabigo ka. Dito kasi meron kang flute. Ibig sabihin, may mga sitwasyon na hindi aayon sa gusto mo. Hindi aayon sa favor or mga nanaisin mo, di ba? Pero wag kang mawawala ng pag-asa. Ibig sabihin, okay? And meron kang caterpillar. Things will not always be this way. A change is coming. Congratulations, magkakaroon ng pagbabago or transformation sa iba sa inyo. Pwedeng sa iba sa inyo, may tao na ikaw or siya magkakaroon ng distance, boundaries, or limitation. No? Or pwedeng separation sa iba. Or magkakaroon ng mga pagbabago sa nararamdaman. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kung sino man iyan, pwedeng natin sa point na yon. Sa iba sa inyo, pwedeng ito is sa health issue nyo o kaya sa pera, sa trabaho, ganyan. Basta may change na pagbabago mangyayari sa inyo kasi magiging paro-paro ka na din. Ibig sabihin may paglaya sa sitwasyon. Sa nakikita ko dito, may mga parating na freedom. Kumbaga, halimbawa, hindi lang kasi yan sa sarili. Halimbawa, meron kang, halimbawa, parang sa Japan, halimbawa lang naman, para sa Japan, kumbaga may mga visa, di ba, mga ganito, o kaya, wala man kayo sa Japan, o nasa Pilipinas kayo, yung mga things na ginagawa nyo, maaring iyon is mariresolbahan nyo na, maaring yun is ma-actionan nyo na, no? Or matatapos na kasi dito yung pagbabago na mangyayari kasi magiging paru-paro ka na paglaya ng sitwasyon. Ibig sabihin, halimbawa, nag-apply ka ng visa, natanggap mo yung visa, mga ganong sitwasyon. Okay, sa relationship, kasi we have the lover, ibig sabihin, transformation, ibig sabihin, nakakaroon na pagbabago sa inyong love life, sa inyong mga connection, sa inyong mga courageous, mga ganyan sitwasyon. Kung iipasok mo yan kung saan si caterpillar sa buhay mo. Alam mo, itong finger na to, nakita ko to hindi ko pa to hawak tong card na to nakita ko na siya. As in, hindi ko alam, basta bigla siyang pumasok sa intuition ko. Ay, may kamay, sabi kong ganun. Tapos, ang nasa utak ko nun, ang nasa intuition ko is either, huwag naman sana maputol, mapapaso, mababandian, masusugatan, madudugo, ganyan. O kaya pwedeng may tao na duduruin ka, tatapikin ka, balik mo, o kaya is, basta mag-ingat kayo when it comes to a finger, Warning, you
a problem either now or in the near future. Kaya pala dito, sabi ko sa'yo may warning eh. Okay, yung mga pinagdadaanan mo sa buhay mo na hardship or difficulties, pwedeng iyon is muling mangyari. Okay, kaya you need to be very careful. May mga bagay, ibig sabihin, nandito si Caterpillar. Diba, andito si Mountain tsaka si Inkpat. Kung ito isa pera, kailangan you need to be aware. Kailangan matuto ka sa nakaraan. Kasi ito kababaksakan mo, flute, disappointment. Okay? Kung sa lovers ito, ibig sabihin, malakpasan mo man yung obstacle ngayon. Or mga lovers man yan or mga connections in life pa. Pwedeng family, kapatid, anak, magulang, karelasyon, ganyan. Malakpasan mo man yon. Pwedeng mangyaring muli iyon with the finger. Kaya magkakaroon ulit ng disappointment. Kaya you need to be careful. Okay? Sa trabaho man yan, kung saan aspeto ng buhay mo yan, mag-ingat ka. No? Pag-ingatan mong maigi. Hindi sa all, warning lang naman yan. Well, ang warning, hindi kailangang i-ignore. Pero nasa sa inyo yon kung gusto nyo i-ignore, and money will be coming to you. Congratulations kasi may darating na pera sa'yo. O sana all, di ba? Ano yung sa point na yon? Pwedeng ito yung mga sitwasyon na paggaang na sitwasyon. Halimbawa, hindi mo man, maraming ibig sabihin na, halimbawa, when it comes sa money mo, this time, mas magkakaroon na ng bago sa money mo. Ibig sabihin, mas more ka mag-focus this time sa trabaho mo. Di ba? Mas haba yung oras mo, o kaya night shift ka, o kaya naman sa iba sinyo, maaring may taong ko-connect sa'yo to give that money, or may taong makakatulong sa'yo para magkaroon ng pera. Sa iba sinyo, yan yung mga pursuing ideas, di ba? Mga pursuing project, pursuing creation, ganyan. Yun yung mga sitwasyon na magkakaroon sa inyo. No? Sa iba sinyo, halimbawa, nakabayad ka ng utang, nakabayad ka, sumahod ka, pero naging sakto at nabayaran mo lahat naman, di ba? Nakahinga ka, ibig sabihin also, that is a transformation. Ibig sabihin, na-survive mo yung situation, di ba? Yun na nakita ko. But still, mag-ingat ka pa rin, kasi andito si coin, andito rin si finger. Ibig sabihin, kung may mga naganap o nangyaring hindi maganda when it comes sa money mo, pwedeng maulit tong muli. Okay? Kaya ngayon, wina-warningin ka ni finger na kailangan mo nang maging butterfly. Kailangan mo nang magkaroon ng pagbabago, okay? Sa iba sa inyo. And warning lang naman yan. Well, nasa sayo pa rin naman ang action na to, no? It's up to you to make it happen. Sa health issue mo din, wag mo rin kakalimutan. Ibig sabihin talaga is warning lang ito kasi pwedeng iba sa inyo is may mga nararamdaman kayo or may mga maintenance if ever na meron or warning to. Ibig sabihin kung medyo na i-imbalance kayo sa iniinom o kinakain o may nagtsatsabi-tsabi na kayo dyan, di ba? Warning yan. Ibig sabihin, you need to value yourself. Kasi pag hindi ka nagkaroon ng transformation, mas magiging malala with the flute. Iba sa inyo, maaring yung starting ay yung beginning. Ibig sabihin, magte-take exercise na kayo, doing something activity, magwo-walking na kayo, magra-running na kayo, kung ano man yung activity na mga naiisip nyo, yan. Or you need, no? Your energy. Uy, your energy mo yan, no, son? Okay, when it comes sa yung energy, sa energy mo, this month of August, Leo, is nahandun ka sa sitwasyon mo, masaya naman, ang nakikita ko sa'yo dito, masaya naman, you are more on thinking about positivity, sa nakikita ko sa'yo, pero may mga time daw na mai-imbalance ka. Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Yan. Kumbaga halimbawa, when it comes sa imbalancing sa iniinom kinakain, tulad ng sabi ko kanina, o kaya naman sa pera mo, di ba, may imbalance ka, baka mas maraming, ibig sabihin, baka may mga lumabas na ipon, or hindi man, baka naman, puro ka card ng card, or card ng card, may imbalance. Basta, it's more on imbalancing, ang nakikita ko sa'yo dito, or kaya halimbawa, tulad ng sabi ko, kung may mga doing something activity na kayo, maaaring gagawin, hindi gagawin, gagawin, hindi gagawin, di ba? Or po-focus, hindi mag-focus, focus, hindi mag-focus. Pwedeng nahando sa point. Kaya medyo may stagnant situation. Okay? Mag-ingat ka na lang din. Sa iba sa inyo, when it comes sa energy mo, may iba sa inyo may sakit kayo eh. As in, may sakit kayo. Magpa-check up kayo. Ang nakikita ko, may mga mararamdaman daw kayo or pwede rin kasi may nararamdaman na rin kayo sa iba sa inyo. No? Magpa-check up kayo bago pa lumala ang lahat, no, sa iba sa inyo. Or maybe,
maybe iba sa inyo is nagkakaroon lang talaga kayo ng pagpapabaya sa sarili nyo. Yan, ingat lang din kayo or pwedeng sa family, sa kapamilya mo, baka may sakit din, medyo fokusan mo rin sila, no, sa iba sa inyo. Kaya, syempre, loved ones mo pa rin naman sila. Kaya, syempre, damay-damay yan, di ba? Ando sa point na yon. And then also, iba sa inyo is meron daw kayong um, may mga, baka maging busy, hindi ko alam kung magiging busy ba kayo when it comes on action or busy kayo when it comes on thinking. Parang nandun sa point. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun ha. So, iba sa inyo, meron na kayong mga multitask o multiple priorities na gagawin. Pero hoping hindi mo pabayaan kahit na marami kang gawin o maging busy ka by this August, sana hindi mo pa rin mabayaan yung sarili mo o yung mga dapat mong fokusan, okay? Na doon sa point na yun. And syempre, it's your birthday, di ba? Kaya handun yung kasiyahan din sa nakikita ko sa iba sa inyo. Happy birthday, advance, and hindi naman belated kasi birthday mo pa rin naman yan. Happy birthday and advance. Sa iba sa inyo, may mga celebration, happiness situation, ako na nakikita sa iba sa inyo. Well, it's a beautiful day again, di ba? Ibig sabihin, yung nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin. Mag-ingat ka lang kayo ha sa sarili nyo. Iba dito, medyo delikado kayo. Parating. May mga i-evaluate kayo dito no? Yan, may mga i-evaluate kayo. May mga konting pagja-jangling lang, pero ang nakikita ko naman, medyo malalakpasan mo naman siya with the mountain and the inkpot. Pero warning ha, finger. Ibig sabihin, pwedeng maulit yun muli. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Parating. Ingat din kayo saan. Pero tingnan natin yung pera mo. Ingat din kayo sa pera niyo. Parating sa kanya. August. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is Leo, dito sa sitwasyon mo, meron siyang sinasabi na papers and documents. Hindi ko alam kung may hindi ka ba naasikasong papers and documents o may mga dapat ka bang asikasuhin na papers and documents o may mga sitwasyon na nalakpasan mo. Ayusin mo. May something na ganun ako nakita. And then also, parating din sa iyo o baka may marireceive ka na kailangan o baka may na-receive ka na o may marireceive ka na kailangan mo asikusuhin yun ha. Yan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, parating sa iyo is makaka-receive ka raw communication, text message, or getting together. Sa sa iba sa inyo, this is your family or connection or lovers kasi we have also the flute and lovers kasi sa iba sa inyo is pwedeng ito is related sa trabaho nyo. Sa iba ganun. Magkakaroon ng iba union or getting together kasi iba dito mga ganun lang communication, text message, call, yan. Sa iba sa inyo. And then also, yung iba sa inyo is may connect sa inyo who is in a distance. Ibig sabihin, either ito ay nasa ibang bansa or ikaw ito ha. Ano ba to? Kalapit baryo or probinsya. Ano ba yan ate? Blanco? Oh, yun. Or probinsya. May ano rin ako nakikita, getting together, close relationship, family, unity, reunion, something sa iba, maaaring nandun sa point na yun. Or sa iba sa inyo, may mga surprise parties event, kasi nga, it's your birthday, syempre, nandun sa point na yun. Andito rin yung point na may mga coming home, baka nga uuwi ka, kung saan gusto mo umuwi, o may pauwi, o may parating sa iba sa inyo, yun. And then also, busy yung iba eh. Actually, busy yung iba dito. Magiging busy talaga kayo. As in. Tapos daw, merong
Merong ano eh, merong disappointment. May disappointment ka? Siguro kasi andito sila kasi Pluto, ibig sabihin magkakaroon ka ng disappointment sa sitwasyon na marireceive mo. Hindi man malaking disappointment, siguro sabi mo, sakto lang, parang ganun. Basta meron kang marireceive daw na medyo either disappointment sa'yo ito or sabihin mo lang, sakto lang, okay lang, parang ganun. May marireceive ka raw. And then also, ang sinasabi rin dito ay merong travel. Yes, meron pa namang travel ako nakikita sa inyo. Meron kang gustong i-let go sa buhay mo. Or may pagle-let go na magaganap o mangyayari ha. Yun ang nakikita ko sa iyo dito kasi meron kang kasi may i-leaving behind ka daw na situation into your life. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng sa sarili mo or tao or situation o pangyayari, ganyan. You leaving behind something. Nandun ka sa point na yun. And then yung iba sa inyo is may mga acceptance o ng lesson in the past situation. Yun ang nakikita ko ha. Yun. At magkakaroon ka daw ng paninindigan kung saan aspeto ng buhay mo yan, magkakaroon daw ng, parang maninindigan ka dun sa sitwasyon. Yun ang nakikita ko ha. Pero warning ko lang ha, kasi meron ako nakikita dito na, kasi kung titignan ko sa inyo, medyo moody yung situation, ano. May moody situation kasi ako nakikita. Hindi ko talaga alam kung saan siya. Siguro when it comes to your rules, when it comes to your system, when it comes to yourself, when it comes to your controlling, pwedeng nahandun yung mood na yun, ano. Yan, magiging moody yung situation, may nakikita akong pagtatampo or tampuhan, something, or may magtatampo. Andun din yung point na may situation na magkakaroon ng mga over-emotional or exaggerated situation, mga ganyan, may mga tampuhan, selos, pagsiselos, something ganyan. Pero ang pinaka hindi kasi maganda is may mga insecure situation ako na nakikita dito or hindi yung point na may taong mangliling lang o hindi makatotohanan. Parang pretending ako nakikita na tao. Pwedeng ikaw ito, magpipretend ka or someone, di ba? May magpipretend pagdating sa'yo. Ganyan. Isa rin yung narcissist and you need to be aware no, when it comes sa situation na iyon. Yun ang nakikita ko sa'yo. So, iba sa inyo, may mga creative idea ka na you want to make it reality, pero hoping magawa mo siya, no? Kasi medyo iba dito is may hirap, parang mahirap or mahihirapan kayo. Pero, syempre, kaya mo yan. No, kailangan mo lang talaga is to focus, control, logic, organize, and syempre, gamitin mo yung karunungan mo at yung pagpapasya mo talaga. Yung determination mo is kailangan nahandoon. Okay? Para mas maganap talaga siya. Dapat iwasan ni Leo. Bakit kaya sinasabi dito mag-ingat ka daw sa ano? Mag-ingat ka daw sa isang lalaki. Or ikaw yung mag-ingat, or siya yung mag-ingat sa iyo. Vice versa. No? Sa iba ganun. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Ay, may sasabihin pala ako. May sabihin ako Yung iba sa inyo, may sabi ko nga, di ba, sabi ko parang may babae. May babae kasi na low energy. Hindi ko alam kung may sakit ba siya or hindi stable yung situation niya. Iba sa inyo, yung pera niyo hindi stable or business man yan, something. Pag-ingatan niyo kasi pwedeng maganap yan. Pwedeng with a finger maulit yan muli, if ever. Tapos, may nakikita ko dito na masamang tao. As in, merong masamang tao. Sana hindi ikaw. Babae eh. Babae yung nakita ko. May lalaki kasi ako nakita din, di ba? Yung sinabi ko sa inyo. Yung babae na yun, either siya is may sakit, or either siya is hindi siya talaga stable sa buhay.
Yan, ang sabi dito. Pwedeng ikaw yon, di ba? Kung babae ka. Sa iba naman, yung babae na yon is may danger person ako nakikita, babae din sa nakita ko dito. Pwedeng, kasi minsan, sometimes tayo rin, di ba? Minsan meron tayong masamang pakay sa isang tao, di ba? Iwag mo lalay, ano yun. Siyempre, baguhin mo yun. Nandun sa point na yun. Basahan dun yung point, someone is obsessed, makasarili, insecure, mapusok, disloyal. Sa iba sa inyo, ano anong tawag dito? May chaos. May chaos ako nakikita welcome this August. Sabi dito, may mga sitwasyon na pwedeng malito ka, ganyan. O kaya, yun nga, confused, malito ka. Tapos, sana wag kayong maging, sana hindi ikaw. Kasi may tao ko nakikita na, ano ba tawag ito? Either overspending siya ng pera or materialistic siya. Sabi dito, disorganized yun sa iba. Ibig sabihin, hindi nyo kayang i-balance or hindi nyo, or may someone, or maybe someone, ikaw or someone, hindi niya kayang i-balance pagdating sa pera. Hindi niya kayang kontrolin. Hindi niya makontrol. Or hindi siya makaipon, yung mga ganyan. No? Ay, hindi pa pala tapos. Okay, let's go na. So, dapat iwasan. Dapat mong iwasan, syempre yung maging more on wiser and stronger ka this time, lalo na kasi puro pera yung lumabas sa'yo. And also, syempre, sa health issue mo, kasi lumabas din yung health issue, okay? Yan. Kailangan mo daw magkaroon ng discipline. Physically, emotionally, spiritually, trabaho, pera, or sa mga taong nasa paligid mo. Mag-ingat ka daw sa lahat ng mga salita mo o sasabihin mo o decision making mo. Ando rin yung point, iwasan mo yung mga pwedeng magkaroon ng conflict, chaos, ma-misalignment ka, o pagiging mataas ng ego, or mga taong mataas ang ego. Yung mga disagreement, syempre, iwasan mo yon, no? Yung magkakaroon ng mga disagreement, yung makikipagtalo ka, makikipag-compete ka sa situation, sa tao, o kung saan aspeto ng buhay mo yan, diba? Yung mga hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa, iwasan mo din yan. Yung hindi mo, matutunan o pag-aralang maigi kung ano ang mga sitwasyon na kailangang i-growth, no? O palaguin na situation. You need to be, kailangan mo rin kasi maging very creative din sa iba sa inyo. Yan, iwasan mo, syempre yung order, bili-bili. Yan. Basta balance lang ha, balance lang kasi ikaw rin naman magsasuffer diyan, di ba? Yan. Ikaw na bahala diyan. Kumbaga, gawin mo yung lahat para mas syempre yung bigay na mas nagbibigay ka sa ibang tao. Hindi ko naman sinabi wag mo silang bigyan. Control and balance lang syempre, 'di ba? Huwag mo kakalimutan din yung sarili mo. Syempre, huwag ka rin maging masyadong magastos. Kailangan talaga be wiser and learn. Kung baga, handun din yung point na whatever holding you back sa nakaraan, this is time to let it go, leaving behind. Kumbaga, you need to look to your future. Move forward palagi, no? Sa iba sa inyo. Learn from the past, ha? Accept all the lesson. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Layo in love. Anak, kinukulit ako sa bato. Love. Okay, when it comes sa love, kung single ka, meron ka daw nakakausap? Meron kang nakakausap na tao na itong tao na to is either ahead to sa'yo. Ibig sabihin, either iba sa inyo, may edad to sa'yo, o kaya naman yung iba sa inyo stable to stable sa tao. Stable siya sa buhay, you feel at peace, ganyan. And then also is, mararamdaman mo na nagbibigay naman siya ng effort pagdating sa'yo. Yun ang tsaka mahaba pasensya niya. Mararamdaman mo yung care nitong tao na to. As in.
Sa iba naman sa inyo, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na ito, is yes, nagkaroon ng sobrang pressure. Hindi mo na rin kasi naramdaman yung pagpapahalaga or valuing ng connection na ito or vice versa. May mga nalaman kang katotohanan, maaring nagkaroon talaga ng third party sa iba sa inyo. Andito yung point na naging cold na rin siya, no? Kumbaga siguro hot and cold, yung person na ito, kaya rin kayo nagkahiwalay yun. Pero ang isa sa inyo is they still holding this connection. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakapag-let go. No? Kahit hindi pa siya totally let go sa connection na ito. Kasi handun pa rin siya sa sitwasyon na naghihintay siya ng tamang panahon, pagkakataon, o may paghihintay pa ako na nakikita dito. Siyempre, may mga time na gusto kanya kausapin no? Sa iba dito, sa inyo. And hando naman yung apology na nakita ko sa kanya. Pero medyo struggle siya ngayon dito sa sitwasyon niya. May sabihin, may nangyayari sa kanyang struggle. Either kung may sinamahan ito or meron na siyang iba, kasi may third party rin, may struggle sa kanya na pinagdadaanan. Kaya medyo stress siya. Kaya rin siguro na pumasok ka sa isip niya. O di wow. O di wow. Yun ang nakikita ko dito. Ano to? Na French tone ka ba nito? Na French stir ka ba nito? Kasi sabi niya dito, friend daw kayo. Tsaka kung titingnan ko dito sa mga nagkahiwalay, hindi kanya kayang pakasalan. Nitong tao na to. Yun ang sabi dito. Siguro kahit maghintay ka. Kasi something happened din Yun. Okay, kung kayo is nasa third party relationship, oo, alam mo daw na nasa third party relationship kayo. Ikaw o ikaw gumagawa or ikaw ang nasa third party talaga yan. Alam mo daw, sabi dito. Tapos yun nga lang, syempre ang ewan ko ba't ang kasi you still holding disconnection Alam mo yung point? Siguro may napapala ka dito sa sitwasyon. Dito kasi sa sitwasyon, kahit medyo pressure, kahit alam mong hindi kayo pwede ikasal, ganyan, or kung kasal man kayo, handun yung pressure na wala na yung value, kumbaga, no? Sa iba sa inyo kasi, sa may mga third party, kasal kasi siya, kaya hindi rin kayo pwedeng pakasalan dito sa sitwasyon yun na nakikita ko dito Pero it's your choice, 'di ba? Kung may napapala ka mo puro pera 'yan, 'di ba? Kung may napapala ka naman edi why not, 'di ba? Yun nga lang wag lang naman talaga na ikaw yung magbibigay sa kanya. Mahirap na 'yon. Okay? Well, it's your choice pa rin naman dito. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, isa sa inyo is mahaba yung pasensya. Andun yung advice and support pagdating sa connection nito, medyo isa lang sa inyo, may ikaw or siya is low ang energy. Pwede kasi may sakit, no? Sa iba sa inyo or may mga problema. Ibig sabihin is either may sa trabaho, pwedeng nahando sa point na yun, or pwede rin na mayroong mga problema related to a family, vice versa, or may mga bagay siya na gusto niya pang gawin pagdating sa iyo o gusto niyang ibigay pagdating sa iyo pero hindi niya pa rin maibigay sa kayo. Kumbaga hindi niya pa kayang ibigay lahat. Nandun sa point. Kaya medyo pressure siya dito. But still, they give an effort and hard work patitig sa connection ito. Handito yung love, care ng bawat isa. You feel at peace. Handun yung point na nagki-caring naman kayo sa isa't isa and you still holding this connection. Maybe both of you, rin kasi, patient din. Handun yung point na binibigay niyo talaga yung hard work niyo pagdating sa connection to. Handun yung suporta, yung balance situation. Yun nga lang, may mga sitwasyon daw na may parating sa inyo. May struggling or may konting pagkairita, pagkainis, or may struggle lang na pagdadaanan, maybe, in this connection. Yun na nakikita ko. Siguro hindi lang kayo magkakaintindihan, o kaya magiging moody yung isa sa inyo. May mga agreement lang na maliit, conflict, o kaya mga disagreement, 'di ba? Mga konting salungatan, pwedeng nahadon sa point na 'yun. Pero natural kasi sa sa relationship, 'di ba? Iba sa inyo is pwedeng may magulang na hindi pabor
sa connection na ito, no? Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyong money and magulang, magulang yung nakita ko na. Or may tao na hindi pabor sa connection na yan. Money and trabaho. Okay, sa iyong trabaho. Sa trabaho mo, you have the 5. Ang galing tatlong 5. 5, 5, 5. May changes na mangyayari sa iyo Okay, kung wala kang trabaho, pareho siya Kung wala kang trabaho, pilitin mo daw yung sarili mo maghanap ka ng trabaho. Alam ko naman na mahirap. Alam ko na hindi ganun kadali, no, na maghanap na trabaho. Pero, anong pipiliin mo? Mag-a-action ka o hindi ka mag-a-action? Kasi pag hindi ka nag-action, mag-i-stay ka sa situation mo, di ba? Wala namang trabaho na instant. Wala namang trabaho na kusang babaksak sa harapan mo, di ba? Pilitin mo daw. Kumbaga, try and try until you succeed. Nandun sa point na yon. Hard, hard. Mahirap. Palagi ka na-reject or kinakabahan ka, baka ma-reject ka, di ba? Pero try pa rin. Ganun lang sabi. Kung kayo is may trabaho, sabi dito, sa trabaho nyo kasi, hindi lang naman din kasi sa'yo, sa lahat naman din, but still sa'yo ko kasi ito nakita ngayon, handun talaga yung bullying. Handun yung paulit-ulit na ibubuli ka ng tao. Paulit-ulit ng mga tao na may mga nasasabi sa'yo. May mga battle thought. May mga konting lungkot. May mga pangloloko or may mga betrayal situation pagdating sa trabaho. Kaya minsan siguro is nararamdaman mo, siguro yung iba rin kasi sa inyo, mas pinipili nyo na lang din na mag-isa, want to be alone. Well, tama naman yun. Kasi naman makipagplastikan ka. Diba? Natural yun. Or you need na gawin yung gano'n, diba? Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Diba dito, syempre, hindi ka nila maintindihan or hindi mo rin sila maintindihan bakit sila gano'n. Ganun talaga yun. Kasi iba kasi yung energy nyo Leo Medyo kayo, nagpa-fire. Alam mo yung mga insecurity sila na nararamdaman. Kaya wag ka rin may insecure, wag kang malulungkot. Yun yung mga tao na nagiging bitter lang kasi hindi nila kaya yung ginagawa mo. Yun ang palagi mong iisipin. Mas bagay lang sila sa likuran mo. Diba? Hindi sa harapan mo. Panglikod lang sila. Diba? Ando yung point na yun. Sa pera mo naman, maaring iba sa inyo is nahandun yung point na may mga financial problem o may mga pagdadaanan kayo, marami kasi ibig sabihin ba't nagkakaroon ng financial problem. Halimbawa, hindi kayo nagko-focus sa trabaho nyo, pala absent ka, o kaya may mga vacation o holiday, resting time situation, pwedeng magiging hard talaga yon kasi ibig sabihin, pag gano'n na nangyari, di ba, ikaw yung gumawa ng sitwasyon. Kung yun yung policy ng company, wala tayong magagawa doon. Well, try new things habang nakabakasyon ka o nakaholiday ka, di ba? Huwag yung puro palabas ng pera kasi pagka holiday ka na nga, bakasyon ka na nga, tapos ang dami pang lumalabas sa pera, mas hard talaga yun. Yun ang magiging outcome talaga nun, di ba? Nandun sa point na yun. O kaya, porket birthday mo, ganyan, halimbawa lang, o halimbawa, birthday mo, di ba? Gusto mo maghanda, gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Well, it's your choice. Choice mo yun, di ba? Basta, wag mo kakalimutan yung outcome nun. Wag mo kakalimutan yung consequence nun, yung bunga nun, di ba? You need to accept. Nandun lang tayo sa point na yun. Yun ang sinasabi dito. Yes, to the hardship, financial problem. Ako na nakikita sa iba sa inyo. Pero, kakayanin mo daw naman ang sinasabi. Pero, syempre, bakit sinabing kakayanin, mag-go ka na, di ba? Nahando sa point na yon. Kaya, ingat na lang kayo. Yung iba sa inyo, mas more kayo magiging wiser and stronger this time sa nakikita ko sa iyo dito, or you need, at alalahanin mo yung, try to reflect the past situation din pagdating sa pera mo sa nakikita ko dito. Yung kailangan mo rin kasi dito is manindigan. Kailangan mo dito is lakas ng loob. Ibig sabihin. No? Apat na 5 mo. 5, 5, 5, 5. We have the 5, 5. Ibig sabihin, there's a completion. May magtatapos. May 5 ka, Hala, puro 5. 1, 2, 3, 4,
5. Oh, 5 din siya, oh. Ang galing. Baka lucky number mo to. Ang ganda. Pero ingat ka pa rin sa pera mo, ha. Kasi ano yan, medyo may pagdadaanan ka raw. And mag-ingat kayo, no? Kasi there's a loss of money. Ako nakikita sa'yo. Baka, hindi ko alam kung ano gagawin mo. Pwedeng may makikipag-usap sa'yo. And then, malulos yung money na yon. Pwedeng, puro kayo Kurt. Diba? Order, Amazon, Lazada. Ano pa ba mga ano? Hindi ko kasi alam eh. Mga Temu. Hindi ko alam yung mga, hindi ko alam yung mga ano eh. Basta yun, kung ano man yan, huwag kayong order, o kaya huwag kayong click ng click, di ba? O kaya card ng card. Ganyan, iwas din kayo. Yan, kasi there's a loss of money din ako na nakikita sa iba sa inyo. Basta control and balance ha. Arigato namaste, God bless.